Kapag nagbibisikleta mula sa patag na ibabaw patungo sa mga paakyat, makakaranas ka ng ilang pagbabago at hamon na makakaapekto sa iyong pagsakay. Narito ang dapat mong asahan. Mas mataas na pagsisikap, ang pagbibisikleta paakyat ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya at lakas mula sa iyong mga binti kumpara sa patag na ibabaw, dahil ikaw ay lumalaban sa grabidad. Ito ay maaaring humantong sa mas mabilis na pagkapagod kung hindi ka sanay sa pag-akyat. Rate ng puso at paghinga. Tataas ang iyong rate ng puso at paghinga habang ikaw ay umaakyat. Ang mas matarik at mas mahabang burol, mas malinaw ang epektong ito dahil mas pinagtatrabaho ng iyong katawan para mapanatili ang supply ng oxygen sa mga kalamnan. Paglipat ng gear, kailangan mong lumipat sa mas mababang gears para mapanatili ang mapamahalaang cadence. Mahalaga ang paghahanap ng tamang gear na nagpapahintulot sa iyong magpedal ng epektibo nang hindi napapagod ang iyong mga kalamnan para sa pag-akyat na paakyat. Pagbabago sa posisyon ng katawan para malampasan ang matarik na mga incline. Madalas na binabago ng mga siklista ang kanilang posisyon ng katawan, halimbawa, ang pagyuko pasulong para pantay ang pagkakabahagi ng timbang at mapanatili ang traksyon, lalo na sa hulihang gulong. Mas mabagal na bilis, likas na babagal ang iyong bilis habang ikaw ay umaakyat. Direktang nakakaapekto ang gradient ng burol sa kung gaano bababa ang iyong bilis. Pag-ayos sa teknik, madalas na nangangailangan ng pag-ayos sa teknik ang pagbibisikleta paakyat, tulad ng pagtayo sa mga pedal para sa maikling pagsabog upang gamitin ang bigat ng katawan para makatulong sa pagpindot sa mga pedal o ang pag-upo at pagyuko pasulong para panatilihing stable ang bisikleta at mapanatili ang epektibong mga stroke ng pedal. Hamong mental. Ang pag-akyat sa mga burol ay hindi lamang pisikal na hamon, kundi pati na rin mental. Ang pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas sa ngayon ay ang 300 metrong haba na Kaibiyang Tunnel. Madalas binibisita ng mga driver, siklista, at rider mula sa kalapit na mga lungsod at bayan ang lokasyong ito. Ito ay magandang destinasyon para sa weekend trip. Dahil sa popularidad nito, nakakaranas ang Kaibiyang Tunnel ng mabigat na daloy ng mga bisita tuwing weekend. Mas mabuti ang magplano ng iyong biyahe sa isang weekday. Kung ikaw ay magbibiyahe gamit ang kotse, magmaneho ng dahan-dahan patungo sa tunnel. Pagpasok mo sa Kaibiyang Tunnel, on ang iyong mga headlight dahil ito ay lubos na madilim sa loob. Ang Nasugbu-Ternate Highway, na nag-uugnay sa Cavite at Batangas sa pamamagitan ng mga ridges malapit sa Manila Bay, ay nagbibigay daan patungo sa Kaibiyang Tunnel. Kung ikaw ay nagmumula sa Manila, ang mga bus na umaalis mula Pitex ay dadaan sa Kaibiyang Tunnel patungo sa Nasugbu. Kung ikaw ay magmamaneho ng iyong sasakyan, kailangan mo lang dumaan sa Tansa at Naik Cavite para makarating sa Nasugbu-Ternate Highway. Mahalaga ang pagpapanatili ng motibasyon at positibong mindset, lalo na sa mas mahahabang pag-akyat. Pagbabago sa temperatura, depende sa haba ng pag-akyat at sa kapaligiran. Maaari kang makaranas ng pagbabago sa temperatura habang ikaw ay umaakyat, na maaaring makaapekto sa iyong kaginhawahan at mangailangan ng pag-ayos sa iyong damit o gamit. Pamamahala ng enerhiya. Mahalaga ang epektibong pamamahala ng iyong enerhiya, pagtatakda ng iyong sarili, upang iwasan ang pagkasunog bago makarating sa tuktok ng burol. Kasiyahan sa tanawin. Sa kabilang banda, ang pag-akyat sa mga burol ay madalas nagbibigay gantimpala sa mga siklista ng mga tanawin at kasiyahan sa pag-abot sa tuktok na maaaring isang malaking motivator. Sa kabuuan, ang pagbibisikleta paakyat ay nagpapakilala ng halo ng pisikal, teknikal, at psikolohikal na hamon na nangangailangan ng pag-ayos sa pagsisikap, teknik, at mindset.